Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na po ang huling bahagi ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Jude. Ilang taon na ang lumipas na wala na ring malalang nangyari sa amin. Dahil sa sarili naming mga karanasan ay natuto na rin kaming mag-ingat, lalo na ako na napakahilig sa mga adventure para lang makaranas ng mga kababalaghan. Itinigil ko na ang pagsama sa kani-kaninong mga kaklase o kaibigan dahil na-realize ko na totoong panganib talaga ang mga aswang. Hindi lang sila basta thrill and adventure kapag natsyempohan ka nila at walang nakatulong sa'yo. Goodbye Earth na talaga permanently. Nasa third year high school ako noon nang minsang dumalaw sa bahay namin sina Kuya Warren at Ate Lani. Mga anak sila ni Tito Oli. Itong si Kuya Warren ay sa Manila nagtatrabaho at bihira lang kung makauwi. Si Ate Lani naman ay doon lang din sa bayan namin nagtatrabaho. Naroon sila para itanong kay Lolo Mayong kung sino ang kasalukuyang nagbabantay sa lupain ni Lola Tersing. Bali ate iyon ni Lolo Mayong, patay na iyon, tapos ang mga anak naman ay puro na nasa malalayong lugar. Magpipiknik daw kasi sila sa isang resort. Plano rin nilang magpunta muna sa lupain ni Lola Tersing dahil isa iyong nyogan. Mangunguha raw sila ng buko at mga prutas na rin. Marami din kasing prutas doon, kagaya ng mangga, guyabano at langka. Ang sabi naman ni Lolo Mayong na walang pinag-iwanang tagabantay ang mga anak ni Lola Tersing. Kasi noong mamatay ang kanilang ina ay mabilisan lang ang pag-uwi. Pagkatapos ng libing ay agad ding nagsibalikan sa kanilang lugar. Si Lolo Mayong lang daw ang paminsan-minsang nagpupunta roon. Hindi rin naman siya nakakapagdala ng maraming prutas dahil may kalayuan iyon mula sa amin. Pero kung sa bayan manggagaling ay mas malapit kasi mula sa bayan ay pwedeng mag-jeep tapos sa kabilang bahagi na ang daan. Sabi nila Kuya Warren na pupunta sila doon at mangunguha ng prutas. Sabi naman ni Lolo Mayong, "Warren, iho, huwag kayong magpapaabot ng pagdilim doon ha. Delikado na roon. Lalo at taga Maynila ang mga kasama nyo. Baka nakakalimutan mo. Nasa 3 lupain lang ang pagitan. Baryo na iyon ng mga aswang." Ang sabi naman ni Kuya Warren, "Lolo naman anong taon na ngayon? High-tech na ang mundulo. Wala nang mga aswang ngayon. Maaari siguro kung sa kagubatan talaga. 1 oras lang naman ang layo noon mula sa highway." "Ay, apo, hindi porket high-tech na sa syudad, ay naging high-tech na rin sa kabundukan. Nariyan pa rin sila. Mas maingat lang sa kanilang mga kilos. Kaya hindi na madaling mapansin ang kanilang pambibiktima. Basta ang bilin ko ha, huwag kayo roon magpapagabi. Dapat mga pasado 3:00 lang ay pauwi na kayo. Dahil 1 oras na lakaran din iyon. Baka abutin kayo ng pagdilim sa daan." "Opo, Lo," sagot naman ni Kuya Warren na parang sumang-ayon na lang para wala ng diskusyon. Noong makita ako ni Kuya Warren ay agad sinabing, "Ikaw na ba yan, Jude? Binatang-binata ka na. Si May, nasaan?" "Ayun kuya Sabay nguso ko pa sa kanya sa labas. Naroon kasi si May nagbabasa ng pocketbook sa isang puno sa labas ng bahay. "Uy, May! Kumusta? Hindi na kita nakilala. Ang ganda-ganda mo na. Halos kamukha mo si Tita Nympha noong bata-bata pa siya." Sabi naman ni Ate Lani, "Kuya, bakit hindi natin isama ang dalawang yan? Para naman makapag-chill din sila. Balita ko hindi umalis ng bahay ang dalawang yan Hindi rin gumagala." "Oo nga no. May, halika saglit." Tawag pa ni Kuya Warren. Noong makalapit ay sinabi nitong,
Ano, gusto niyo sumama? Magpipiknik kami sa Sunshine Resort. Beach iyon. Tapos may mga swimming pool rin. Huwag niyo na problemahin ang pang-entrance. Sagot ko na yun. Overnight tayo doon. Tsaka, huwag kayo mag-aalala sa tutulugan. Dahil 2 malalaking room ang kukunin natin para magkahiwalay ang mga babae at lalaki. Sabi naman ni Lolo, ano ka ba, Warren? Kambal yan, di ba? Hindi problema sa kanila kahit pa matulog sa iisang kama ng magkadikit. Madalas nga yan silang mapagkamalan na magkasintahan dito. Madalas rin kasi magkahawak kamay kung maglakad. Yun naman pala eh. Pero mas maigi na yung doon muna matulog si May sa kabilang kwarto. Kasama niya naman si Lani. Ano, pwede kayo? Nagtinginan kami ni May. Tinanguan ko naman siya. Oo, sige Kuya Warren, sasama kami. Sagot ko naman doon. Sige, punta na lang kayo sa bahay bukas. May sarili naman tayong sasakyan. Kaya, komportable tayong lahat doon. Maluwag din yun. Bukas ha, pagkatapos ng tanghalian kayo magpunta sa bahay, 1:00 ang alis natin. Sige po kuya. Sagot naman namin ni May. Agad naman kaming naghanda ni May ng mga damit na pamalit kapag maliligo na kami. Sabi naman ni Mama, May, yung kwintas mo ha, baka makalimutan mo na naman yung isuot uli kapag naligo ka. Opo ma. Jude, bantayan mo mabuti ang kapatid mo ha. Opo naman ma, hindi nyo na po kailangan sabihin pa yan sa akin. Kinabukasan, excited na kami pareho ni May sa swimming na aming sasamahan. Sa tagal kasi namin doon, ay hindi pa kami nakakapag-swimming sa isang resort. Madalas doon lang sa irrigation. Noong paalis na kami, ay napansin kong mabigat yata ang bag ko. Sabi ko naman, Ma, may inilagay ka bang kakaiba sa bag ko? Ang bigat eh. Sabi naman noon, Oo, wag mo nang tignan. Doon mo na yan silipin kung saan man kayo pupunta. Wag mo yang itatapon ha. Hahanapin ko yan pagka-uwi nyo. Tatango-tango na lang ako. Iniisip ko kasi na baka baong pagkain ang kanyang inilagay. Pagkarating namin sa bahay nila Tito Oli, ay nasa labas na ang lahat. Nagulat pa ako dahil akala ko ay 3 lang ang makakasama namin na taga Maynila. Pero hindi. 4 na lalaki iyon at 3 babae. Tapos kasama rin namin ang pinsan naming si Tonton. Bali 12 kaming lahat na magkakasama. Kahit papaano ay hindi naman kami ma-out of place dahil naroon si Tonton, naka-close din namin na pinsan. Mula sa bahay nila Tito Oli ay dumiretso na muna kami sa lupain ni Lola Tersing para manguha ng buko at mga babauning prutas. Pero sa tingin ko, manggang hilaw lang talaga ang target nila. Kasi iyon ang naririnig ko sa mga kababaihan. May dala raw kasi silang bagoong alamang na matamis. Kaya babagay sa mangga kahit pa maasim iyon. Pagkarating namin sa kanto ng highway kung saan may daan na papasok, ay sabi ni Kuya Warren, Ano Conrad, sa tingin mo, kaya ng van makapasok pa doon? Inilabas naman noong Conrad ang kanyang ulo sa bintana. Iyong si Conrad kasi ang nagdadrive ng van at siya rin daw ang nagrenta ng van na iyon. Oo tol, kaya na ito. Hindi naman sobrang mabato. Tsaka patag naman. E di kapag hindi na kaya pagdating natin sa unahan, ay iwanan na natin. Mas okay na iyon kaysa dito lang natin iiwanan sa baba. Dahan-dahan lang din ang takbo natin. Mahabang paliwanag pa ni Conrad at agad nang pinaandar ang sasakyan. Dahil sa rough road iyon, kaya malubak din talaga. Pakiramdam ko, umaalog ang pisngi ko habang tumatakbo ang van. Si May naman ay nakakapit sa braso ko. Sabi naman noong babaeng si Jackie, Magjowa kayo? Umiling-iling lang ako. Sabi naman ni Ate Lani, Tangi, magkapatid yan, kambal. Kita mo nga magkamukha. Ah, ganun ba?
Para kasing mas sweet pa kayo doon sa dalawang magjowa sa harapan eh. Hindi kayo mapaghiwalay at laging nakakapit sa isa't isa. Sabi namang muli ni Ate Lani, isang duwag at isang protective kasi ang team nila, kaya hindi talaga naghihiwalay. Kahit nga sa pagtulog, sanay sila na magkatabi. Ah, ganun ba? Wika pa ni Jackie. Natuwa pa naman sana ako na may ibang guy na kasama. Kaso, bantay sarado naman ang kakambal. Uy, Jackie, magtigil ka nga. Wala pang 18 yan si Jude. Ma-child abuse ka dyan. Wika pa ni Kuya Warren. Che, ewan ko sa'yo Warren. Ang sabi mo, magdadala ka ng mga tropa mong Hank. Mga bata naman ang dinala mo. Sorry na guys. Hindi ko naman alam na umalis na pala dito ang mga tropa ko. Lahat nasa Maynila na, naghanap na ng trabaho. Nagpatuloy pa nga ang pag-aasaran ng mga magtotropa habang mabagal ang takbo ng sasakyan. Hanggang sasabihin ni Conrad, Tol, hanggang dito na lang tayo. Makipot na ang daan sa unahan no, at may malaking bato na nakaharang. Naunang bumaba si Kuya Warren. Ayos lang dito, Tol. Nakikita nyo yung batong malaki? Sa likuran noon ay ilog na. Tapos mula roon, papunta sa kanan, ang lupain ng lola namin. Ah, ganun ba? Pwedeng-pwede na pala talaga lakarin. Ang lapit na lang eh. Sagot naman ni Conrad. Nagsibabaan na nga kaming lahat. Ako na ang nagdala ng itak. Tapos si May naman ang nagdala ng maliit na timba na may lamang mga kutsara na gagamitin sa pagkuha ng laman ng buko. Si Tonto naman ang nagdala ng 2 galon. Doon daw ilalagay ang sabaw para hindi masayang. Naglakad kami ng mga 5 minuto bago namin natanaw ang isang bahay. Hindi iyon basta simpleng kubo sa bukid. Malapad kasi iyon kaunti. Pero mahahalata ang kalumaan ng dingding, lalo na ng bubong. Sabi ni Kuya Warren, Tol, iyang mga puno na malapit sa bahay ang akyatin natin para dyan na rin tayo magbiyak. Si Kuya Warren at Conrad pala ang aakyat dahil sila lang ang marunong. Puro lang porma ang alam noong sina Jason, Allen at Troy. Sina Troy at Faye ay magkasintahan, halos hindi rin mapaghiwalay, ni hindi tumutulong sa kahit anong ginagawa ng lahat. Umakyat na ng puno ng niyog sina Kuya Warren at Conrad. Kami naman ni May ay naroon sa may kubo, nakasandal, baka kasi malaglagan kami. Noong makapaghulog ng sampol si Kuya Warren, ay agad ko iyong biniyak para malaman kung sakto na sa kapal ang laman. Sakto naman, kaya iyong isang bugkos na ang tinagpas niya. Ganon din si Conrad. Pababa na ang 2 umakyat, pero ang mga kasama namin ay nakatingin lang at walang ginagawa. Bali ako, si May, si Ate Lani, at si Tonton lang ang namumulot noong mga buko at tinipo namin malapit sa kubo. Ako na rin ang nagsimulang magbiyak. Sabi naman ni Conrad, Tol, yan na ba yung puno ng mangga na kukuhanan natin? Oo, Tol. Sige, aakyatin ko na. Wika pa ni Conrad. Sumunod naman sa kanya ang iba dahil sila na raw ang mamumulot ng mangga. Matapos makakuha ng maraming buko at mangga, ay lumipat muna kami sa ilog. Napakaganda ng ilog doon. May mga bato na masarap higaan sa may gilid. Katamtaman din ang lakas ng agos at napakalinaw ng tubig. Noong ayos na ang lahat ay nag-aya na si Kuya Warren na bumalik na kami sa van. Pagkarating sa van ay kanya-kanyang punas ng wet wipes. Nagpabango at nag-retouch din ang mga babae. Kesyo sobrang nakakalagkit daw, mainit at makati. Naisip ko na lang, hindi talaga mabubuhay ang mga iyon kung sa probinsya maninirahan, kung ganoon sila kaarte. Muli na kaming bumiyahe pa ibaba at diretso na sa resort. Pagkarating sa resort ay pumarada muna ang sasakyan. Tapos si Troy at Faye ang bumaba para makipag-usap sa reception. Siguro 15 minutes silang naroon bago nakabalik. Nakabusangot ang mukha ng dalawa
at panay ang reklamo. "Oh, anong problema, tol?" Tanong pa ni Kuya Warren kay Troy. "Lintik pare, ang bubobo ng mga nasa reception. Wala raw naka-reserve para sa atin." "Ha? Paanong wala? Di ba galing kayo rito kahapon para magpa-reserve?" "Oo nga, tol. Ang sabi sa amin, baka raw walang bakante para sa araw na ito o hanggang bukas. Pero meron silang adjoining room na hinahanda para sa pagdating ng kapatid ng may-ari. Tatawagan daw ako kapag hindi naging available." Hindi naman tumawag. Di inisip ko na available yun. Pero tama din naman ako inisip. Available nga iyon kaya hindi nila ako tinawagan. Tapos, may dumating daw ng malaking pamilya kaninang umaga. Doon nila ibinigay. Galit na galit nga ako doon Kasi ako ang nagpa-reserve kahapon. Tapos may nag-walk-in lang ngayon. Ibinigay na nila agad. Hay! Mga buwisit, walang utak. Singhal naman ni Faye. Bagsak ang balikat nilang lahat. Dahil mahirap daw makahanap ng bakanting unit sa panahong iyon dahil sa bakasyon. Sabi naman ni na Jackie at Lalaine, "Bakit hindi na lang doon sa lupain ng lola mo, Warren? Okay naman yung ilog roon. Solong-solo pa natin. Yun nga lang, kailangan natin bumili ng makakain at tayo rin ang magluluto." Sabi naman ni Jason, "Okay lang yun sa amin. Malaki ang matitipid natin. Di ibili natin ng alak ang masisave." "Sigurado kayo?" Tanong pa ni Kuya Warren. Sumang-ayon naman ang lahat. Mas mabuti na raw iyon kaysa bumalik sa bahay ng walang pagliliguan. Dahil sa iyon ang napagkasunduan ng lahat, kaya wala nang nagawa pa si Kuya Warren at Ate Lani. Pinatakbo na ni Conrad ang sasakyan papunta ng palengke para makapamili ng pagkain. Pero kami ni May ay nagbubulungan. Sabi kasi ni May, "Kuya, di ba sabi ni Lolo, delikado roon?" Sabi ko na lang, "Hayaan mo na, marami naman tayo. Hindi naman siguro tayo aaswangin kung ganito tayo karami. Tsaka, puro naman matatanda itong mga kasama natin." Pagkarating sa palengke ay sina Kuya Warren, Conrad at Lalaine na lang ang bumaba para mamili ng pagkain. Noong makabalik ay nakita kong ang dami rin nilang dalang alak. Mukhang may balak talaga silang maglasingan. Pasado 4:00 na yata iyon noong makabalik kami sa kubo nila Lola Tersing. Halos lahat ng mga kasama ni Kuya Warren ay agad nang nagtampisaw sa ilog, maliban sa amin ni May, Ate Lani at Tonton. Si Kuya Warren naman ay napapailing habang naririnig kong nagrereklamo. Nagmukha na raw siyang katulong dahil siya lahat ang nag-aasikaso. Hindi ba lang tumutulong ang mga kaibigan niya sa pagluluto. Sabi naman ni Ate Lani, "Ikaw kasi ang nag-invite, kaya ikaw talaga ang mapapasabak sa trabaho, kuya." Si May at Ate Lani na ang nagpaihaw ng mga karne, tapos kami naman ni Tonton ang nangunguha ng panggatong. Si Kuya Warren naman ang nagbabantay ng sinaing at naghihiwa ng kung ano-ano sa loob. Noong makapagtambak na kami ng maraming panggatong, ay umupo ako malapit sa pinagpapaihawan nila Ate Lani. Sabi naman ni Ate Lani na kaya niya na raw iyon, kaya naupo na rin si May sa tabi ko, hanggang sa makita kong may takot sa mukha ni May habang nakatingin sa malayo. "May, ano yun?" "Kuya, may mga tao sa unahan." Tinignan ko ang direksyong kanyang tinitignan. Oo nga, meron. May 4 na kalalakihan sa malayo. Maiitim sila at mahaba ang buhok. Sabi ko naman, "Ate Lani, may mga tao." Pagkatingin naman doon ni Ate Lani ay sabi niyang, "Baka mga nakatira lang yan sa unahan, napadaan lang. Hayaan nyo lang." Habang tinititigan ko ang 4 na iyon ay isa sa kanila ang napalingon sa amin. Bigla iyong umisi ng nakakatakot. Agad na payuko si May at mahigpit ang kapit sa akin. Tapos muli nang tumingin sa may ilog ang mga lalaking iyon. Ang mga kasamahan pala naming mga babae ang tinitignan nila doon sa ilog.
Mga naka-shorts at bra na lang kasi sila noong maligo. Kaya naman, litaw na litaw ang kanilang kaputian. Hanggang sa marinig kong isa sa mga kasama naming lalaki ang sumisigaw. Hindi ko lang sigurado kung sino. "Hoy! Anong tinitingin-tingin nyo dyan?" Tapos nasundan ng mga pagmumura. Pero wala kaming narinig na sagot mula sa apat na lalaking iyon. Ilang saglit pa ay nagsiahon na ang lahat. Namumutla ang mga babae. Ayon pa sa kwento nila, na kahit pa pinagmumura ng mga lalaki, iyong apat ay nakatingin pa rin habang nilalabas-labas pa ang dila na parang nananadyang mambastos talaga. Iyong isa naman ay itinuro daw sila isa-isa sabay guhit ng hinlalaki sa liig na parang sinasabing papatayin sila nito kaya sila nagsiahon na. Para na lang mawala ang tensyon ay sinabi ni Kuya Warren na tulungan na siya sa paghahanda ng pagkain para makakain na ng maaga. Bali yung inihaw na liempo lang ang ulam na niluto, tapos talong na ipinaihaw rin bago ginawang ensalada. Nagbukas din sila ng 2 malalaking corned beef at 10 pirasong itlog na pula. Napansin kong nawala si May sa tabi ko, kaya dali-dali akong tumayo at hinanap siya. Mahirap na kasi kung mawawala pa siya, nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Naabutan ko siyang nakaupo sa pintuan ng isang silid habang nakatanaw papunta sa may sala. "Oh, May, bakit?" "Kuya, hindi maganda ang kutob ko. May mangyayaring hindi maganda." Sabi ko naman, wala na tayong magagawa. Delikado na rin kung ngayon pa tayo aalis. Madilim na sa labas oh. Ang ginawa ko ay naglakad-lakad ako doon sa loob ng kwarto na kinaroroonan ni May. Pawid lang ang dingding noon at pwedeng wasakin para makapasok. Naisip kong tama talaga si May. Napakadelikado namin sa gabing iyon. Puro lang bibig ang panlaban ng mga lalaki at babaeng kasama namin. Malakas lang magmura, pero kita naman na nanginginig ang kamay at namumutla. Sabi ko kay May na kapag delikado na ang sitwasyon, ay doon siya sa may aparador magtago. At least iyon ay gawa sa tabla talaga. Noong maihanda na lahat ng pagkain, ay tinawag na kami ni Kuya Warren. Sabi ko naman na paunahin na sa pagkuha ang mga bisita. Dahil sa pagkasabik sa pagkain, kaya panandalian naming nakalimutan ang takot doon sa 4 na lalaking nagpakita. Noong matapos silang makakuha ng pagkain, ay kumuha na rin ako at inilagay ko iyon sa Tupperware ng ice cream. Tapos nagsalo na kami ni May. Mabilis lang kaming natapos sa pagkain dahil tuloy-tuloy naman ang kain namin at hindi nagsasalita. Samantala ang mga bisita ni Kuya Warren ay tawanan at kwentuhan habang kumakain. May nakasindi kami noon na 4 na lamparang digaas. Tapos isang emergency light na rechargeable na isinabit nila sa gitna ng bahay. Yakap ko si May sa may pintuan habang nakikinig sa mga kwentuhan nila sa may lamesa. Nang biglang may bumagsak na kung anong bagay sa gitna ng hapagkainan. Tinamaan noon ang lampara kaya namatay at bahagyang dumilim. Mabilis din namang itinayo ni Troy at sinindihan. Doon namin nakita na isang patay na manok, nawakwak ang liig at bandang dibdib ang nasa gitna mismo ng lamesa. Ibig sabihin, iyon pala ang bagay na inihagis. Wala silang ibang pinaghihinalaan, kundi ang 4 na kalalakihang nakita namin noong maaga pa kaunti. "Mga hayop kayo! Ano bang gusto nyo? Gulo?" Sigaw pa ni Troy, na halata namang nagmamatapang lang, lalo at nasa tabi niya ang kanyang 3 months long girlfriend na si Faye. Kaya masasabi kong nagpapasikat talaga ito na matapang. Nang may sibat na tumarak sa tagiliran niya, umiyak iyon bigla at nagsisigaw ng, "Aray! Tulungan niyo ako! Baka mamatay na ako nito!" Agad namang isinara ni Kuya Warren ang mga bintana
Pati ang pintuan ay itinarangka na rin. Ano bang nangyayari dito, Warren? Paliwanag mo! Nag-hysterical na wika pa ni Jackie. Agad kong hinila papalapit sa amin si Tonton. Natataranta kasi siya na parang gustong tumakbo pa palabas. Mamas boy kasi iyon. Kahit binatilyo na, ay puro mama pa rin ang maririnig sa kanyang bibig. Kuya, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makita si mama. Umiiyak na wika pa ni Tonton. Sabi naman ni Kuya Warren, Jude, pasuyo ako kay Tonton. Lani, samahan mo sila sa kwarto. Dali-dali nilang inialis ang mga pinggan sa lamesa at doon ipinahiga si Troy. Napakaraming dugo noon na tumatagas. Sabi naman ni Faye, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Sinagot naman siya ni Kuya Warren, papaano? Inariyan lang sa labas ang mga taong iyon. Bakit nyo kasi ginalit? Sana hinayaan nyo na lang at kayo na ang umiwas. Galit na wika pa ni Kuya Warren. Sumagot naman si Allen. Alangan naman hayaan lang namin pare. Ibinabastos na ang mga kasama nating babae. Binabastos? Hinipuan ba? Di ba hindi naman? Natural lang na tumingin sila. Dahil kita kaluluwa na ang suot ng mga kasama nating babae. Kaya normal lang na may mga lalaking tumingin. Sabi naman ni Faye, huwag na kayo mag-away-away. Dalhin na natin sa ospital si Troy. Kaya naman nating takbuhin ang kinaroroonan ng van, di ba? Pagkatapos ng banggitin ni Faye ang tungkol sa van, ay agad kaming nakarinig ng tunog ng pagsirit ng hangin na mukhang galing sa gulong ng van. Tahimik kasi masyado ang paligid kaya dinig iyon. Na nasundan pa ng tunog ng pagkabasag ng salamin ng bintana. Oh, ayun na ang tunog ng van nyo. Basag na at binutasan na ang mga gulong. Wika pa ni Kuya Warren. Anong gagawin natin? Hahayaan na lang natin maubusan ng dugo si Troy? Wika pa ni Faye. Sabi naman ni Kuya Warren, gawan na lang natin ang paraan na mapaabot pa si Troy hanggang umaga. Sa umaga lang tayo makakaalis dito ng ligtas. Mahihirapan tayong protektahan lahat ng kasama natin sa ganitong madilim. May mga kasama pa naman tayong bata. Wika pa ni Kuya Warren na ang tinutukoy ay kami nila May at Tonton. E di iwanan na lang natin ang mga iyan dito. Sagot naman ni Faye na tila hindi naisip na kapatid ni Kuya Warren at mga pinsan ang pinapaiwanan niya para lang mailigtas ang mayabang niyang boyfriend. Umiiyak na rin noon nang umiiyak si Troy habang sinasabing, Faye, mamamatay na ako. Sabi naman ni Kuya Warren, Troy, umayos ka nga. Hindi ka pa mamamatay. Nahiwa lang kaunti ang laman at balat mo. Daplis na ang tama mo, oh. Hindi ka na sentro. Huwag ka nga mag-inarte. Nagkakagulo na ang lahat. Kanya-kanyang sagutan, sisihan at pataasan ng boses para sundin. Nang may isang sibat na naman ang tumagos sa pawid na dingding sa bintana. Mabuti at walang tinamaan, pero muntik na masapul sa muka si Kuya Warren. Inaasikaso niya kasi para mapatigil ang malakas na pagtagas ng dugo ni Troy. Pinapahawakan niya naman sana iyon kay Faye, pero ayaw ng dalaga dahil takot daw ito sa dugo. Tanging si Conrad lang ang kumakampi kay Kuya Warren at sinabing, kung sino sa inyo ang gustong magpakamatay na lumabas upang ihatid si Troy sa ospital, sige, lumabas na kayo. Maiiwan ako rito, sasamahan ko si Warren na protektahan ang mga kapatid at pinsan niya. Sige na, walang pumipigil sa inyo. Kung makapagsalita kayo kay Warren, ay para namang pinilit na tayo dito. Sino bang may kasalanan sa lahat ng ito? Ikaw, Laling, di ba ikaw ang may gusto na dito tayo magpunta sa probinsya ni Warren? Ikaw naman, Faye, kayo ni Troy ang naatasang magpa-reserve ng resort, di ba? Pero ano ginawa nyo? Puro lang kayo salita. Kung nagbayad kayo kaagad doon at nagparesibo, kahit pa hindi tayo dumating, ay hindi nila yun ibibigay sa iba dahil bayad natin yun. Pero dahil sa hindi kayo nagbayad para sa reservation, kaya nawalan tayo ng room. Kayo naman, Jackie at Lalaine, kayo ang nagsabi kanina na dito na lang, di ba? At kasama kayo sa nagsuot ng bra lang.
kaya tayo napansin noong mga kalalakihan. Nasaan doon ang kasalanan ni Warren? Ni hindi nga kayo tumulong sa paghahanda ng pagkain eh. Para namang katulong natin si Warren at mga kapatid niya para iasa sa kanila lahat ng trabaho. Doon na nanahimik ang lahat matapos magalit ni Conrad. Tol, anong alam mo sa mga taong nasa labas? Tanong pa ni Conrad kay Kuya Warren. Tol, ang sabi ni lolo ko, 3 malalapad na lupain lang ang pagitan. Bago ang lupain na pagmamayari ng mga aswang. Binalaan ako ni lolo na huwag tayong magpaabot ng gabi sa daan dahil delikado na tayo noon sa mga aswang. Pero dahil sa pinilit nila, kaya napilitan na rin ako pumayag na dito tayo mag-overnight. Total, sa loob ng bahay naman tayo mananatili at hindi lang basta nakatent sa labas. Kaso ang problema, dahil sa pagmumura ng mga kasama natin kanina doon sa mga kalalakihan, kaya sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit nila tayo tinatarget ngayon. Anong maaari natin gawin, Tol, para umabot naman tayo ng kahit umaga na buhay? Tol, kailangan nating lumaban, pero walang lalabas. Dito lang tayo sa loob. Kailangan lang na hindi sila makapasok. May mga kawain na panukod sa bintana. Patulisan na lang natin upang maging sibat. Kapag may kumalampag sa bintana o dingding at mukhang makakapasok na, ay saksakin na agad ang sibat. Kailangan walang pagdadalawang isip. Kung hindi natin sila papakitaan na handa tayong pumatay, hindi rin sila titigil. Mahabang paliwanag pa ni Kuya Warren. Agad kumilo si Conrad at kumuha ng mga kawayan mula sa bintana. Si Kuya Warren naman ay may nakuhang iilang kahoy mula sa kusina. Pinatulisan niya rin iyon at binigyan tag-iisa si Tonton at Ilani, ako at si May. Para raw may maipangtusok kami sa dingding kung sakaling may magtangkang pumasok mula doon sa silid. Sabi naman uli ni Kuya Warren, kailangan natin ng maraming asin. Takot raw ang mga aswang sa asin. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero mas maigi na iyong meron tayong asin na pansaboy. Para kahit papaano, mapuwing man lang sila at hindi makapasok agad dito. Sabi naman ni May sa akin, Kuya, sa bag mo maraming asin na inilagay si Mama at meron din doong flashlight. Sabi ko naman, akala ko naman pagkain yung ipinabaon ni Mama sa akin, asin pala. Dali-dali kong inabot ang aking bag at inilabas ang laman noon. Oo nga, tama si May. Isang malaking plastik ng asin ang naroon at may flashlight din. Kuya Warren, asin. Wika ko pa. Uy, ayos to Jude. Mabuti at nakapagdala kayo ng maraming asin. Hindi po ako kuya. Si Mama ang naglagay niyan sa bag ko. Hindi ko nga alam eh. Ibinuhos ni Kuya Warren ang asin sa isang planggana. Naglagay siya sa bulsa. Tapos ang mga kasama niya ay kumuha rin. Tapos nagsimula ng maghagis ng asin sa gilid ng bahay at bintana. Tinalian ni Kuya Warren ang sugat ni Troy. Tapos pinaupo sa may bukana ng pintuan ng kabilang kwarto. Habang si Faye naman ang inutusan na mag-alalay para hindi ito mahandusay sa lupa. Ilang saglit pa ay dinig na namin ang kakaibang mga angil sa labas. Paikot-ikot na rin ang tunog na iyon sa bahay. Hanggang sa biglang may nagbaklas ng bintanang pawid at itinapon sa malayo. Kaya open na talaga iyon. Magkahalo ang tunog ng angil sa labas at mga tawanan. Iyon ang naririnig namin. Agad kong isinindi ang flashlight. Doon namin nakita ang 4 na kalalakihan. Nagyoyosi pa ang mga iyon habang nakangisi na nakatingin sa loob ng bahay. Kakaiba na rin ang itsura nila. Wala silang damit pang itaas at may makapal na balahibong bumabalot sa kanilang katawan. Ang mga mata naman ay tila baga na nagliliwanag. Aswang! Sigaw pa ng mga babae. Sabi naman noong isa sa labas, Miss, maswerte ka! Dahil makakatikim ka sa gabing ito ng romansang pang-aswang! Wika noon sabay tawa ng malakas. Sobra-sobra na ang takot na bumabalot sa aming lahat. Maging si Kuya Warren ay halata na rin ang takot pero pinaglalabanan niya pa rin. Naroon siya sa may harapan ng bintana, sabay sabing, Sige,
Kung gusto nyo kaming lapain, dito tayo sa loob para maliwanag. Agad namang lumipat ng pwesto si Conrad. Tumayo siya sa may gilid ng bintana para kung sakaling sumugod ang aswang kay Kuya Warren ay maatake niya rin iyon mula sa gilid. Mabilis na sumugod ang isa sa mga aswang, sabay talon papasok ng bintana. Sinalubong din iyon ni Kuya Warren habang gamit ang itak. Si Conrad naman ay nakipagtulungan na rin. Bali, dalawa na silang nagtutulong sa aswang na iyon pero wala silang kalaban-laban. Masyado iyong malakas. Iyong ibang mga aswang naman ay naroon lang sa labas, patuloy sa pagtawa, na animoy nanonood lang ng pa-tournament. Nakikita kong nakakataga naman sila Kuya Warren at Conrad sa iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Pero parang hindi tinatablan. Wala akong nakitang sugat doon. Ilang beses kong nakitang naihampas sa dingding sina Kuya Warren at Conrad dahil naman sa pag-iyak at tili ng kababaihan. Kaya napatingin sa direksyon namin ang aswang na nasa loob ng bahay. Iyong lalaking si Alin na lang ang inaasahan naming haharang para hindi tuluyang makalapit sa amin ang aswang na iyon. Pero imbes na ipagtanggol ang kababaihan, ay hinawakan ito si Lalin at tinulak papunta sa aswang. Tila nagulat din ang aswang habang tumatawa. Noong mapasubsob si Lalin patungo sa aswang, ay sinalubong lang iyon ng isang pabaliktad na pagsampal na naging dahilan ng paggawala ng malay ni Lalin at sumubsob iyon sa lupa. Nakasiksik sa amin si Alin at naitutulak niya na rin sina Ate Lani at Tonton. Noong makita niyang may kabinet, ay tinangka noong lumapit para pumasok. Naroon ako sa pintuan noon habang nasa loob noon si May. Nagpupumilit pa rin siyang pumasok kaya tinulak ko siya kaunti, sabay malakas na sipa sa sikmura niya at tumalsik siya. Sinigawan ko pa iyon. Hayop kang matanda ka! Kanina ang lakas-lakas mo magmura! Tapos ngayon, talo mo pa ang babae sa sobrang kaduwagan. Dali-dali siyang tumayo para muling lumapit sa akin. Gusto niya talagang pumasok sa aparador, kaya tinutukan ko siya agad ng pinatulisang kawayan na ibinigay sa akin ni Kuya Warren. Sige, subukan mo lumapit, itatara ko ito sa'yo. Galit na wika ko pa. Hindi ako papayag na ipapahamak niya si May dahil lang sa kanyang kaduwagan. Pero laking gulat niya noong hawakan siya ng aswang sa batok at ibinalibag siya papalayo. Bali ako na ang nasa harapan noong aswang, habang nasa magkabilang gilid ko naman sina Ate Lani at Tonton. Nasa pinakalikod naman si May na nasa loob ng aparador. Nakaamba na ako sa aswang habang hawak ang pinatulisang kawayan. Sigaw na ng sigaw noon si Ate Lani at Tonton at tinatawag si Kuya Warren, pero wala pa rin itong malay, nakahandusay pa siya sa lupa. Umangat na ang kamay noong aswang na nasa loob ng bahay para sampalin ako sa mukha gamit ang kamay na may matutulis na kuko. Nang umalingaw-ngaw ang ilang putok ng baril sa labas, nasundan pa ng tunog ng mga malalakas na angil. Hindi itinuloy ng aswang na iyon ang paglapit sa akin at mabilis tumalon sa bintana papalabas. Nasundan pa ng ilang beses ang mga putok. Nakita ko na lang na pumasok mula sa pintuan ng bahay sina Lolo Mayong at Tito Oli. Agad kaming nilapitan ni Tito Oli. Si Lolo naman ay hinila si Kuya Warren at pinaupo sa upuan kasabay ng tapik sa pisngi. Wala akong ideya kung sino ang nakikipag-away sa mga aswang doon sa labas, pero halatang nahihirapan ang mga aswang. Nagyakapan na lang kami ni May noong malamang magiging ligtas na kami dahil naroon na sina Lolo. Ilang saglit pa ay natahimik na sa labas. Pumasok naman sa pintuan ang mga kasama ni na Lolo Mayong at Tito Oli. Si Mang Pilong pala iyon, yung kagawad na namumuno rin sa pagroronda sa barangay namin na asawa ni Aling Carmen, yung may pa-Betamax, tapos may isa pang matandang lalaki. Nakalaunan ay nakilala kong
Iyon pala si Lolo Alfonso, iyong antingerong manunugis ng mga aswang na kaibigan din ni na Lolo ko at ni Lolo Igme. Iyon daw talaga ang kinakatakutan ng mga aswang kaya hindi tumatawid sa barangay namin. Dahil sa matagal itong nawala, kaya lumakas ang loob ng mga aswang sa lugar na tumawid ng kabilang barangay. Hindi na rin takot na manugod ng mga bahay basta-basta. Noong magising sina Kuya Warren, ay pinagtulungan na nilang buhatin si Troy papunta sa van para madala sa ospital. Pero noong makarating kami sa van, ay hindi rin nakaalis agad. Kailangan munang linisan, gawa ng mga basag na salamin sa loob. Tapos pinalitan din ng 2 gulong ang parehong gilid dahil butas iyon pareho, na mukhang ang mga aswang ang may gawa. Noong umalis na kami roon, ay nagpaiwan pa sina Lolo Alfonso at Mang Pilong. Hindi ko alam kung anong ginawa nila sa mga aswang. Ang sabi kasi ni Lolo na iniligpit na raw ni Lolo Alfonso gamit ang kanyang mga anting-anting. Si Mang Pilong naman ay walang takot sa pakikipaglaban sa mga aswang dahil kargado rin ng orasyon ang kanyang itak na mula naman kay Lolo Alfonso. 1 linggo pa ang lumipas bago nagsiuwian ng Maynila ang mga kaibigan ni Kuya Warren. Abot-abot naman ang paghingi ng tawad ni Kuya Warren kay Mama dahil sa pag-imbita sa amin. Tapos nalagay sa peligro ang buhay naming magkapatid. Hindi naman din nagalit masyado si Mama kasi hindi naman iyon sinasadya at maging ang mga kapatid ni Kuya Warren na sina Ate Lani at Tonton ay kasama nga rin. Ang sabi ni Kuya Warren na abot-abot din daw ang galit nila kay Allen dahil sa ginawa noon na ipinagtulakan sila Lane papalapit sa aswang para lang mailigtas ang kanyang sarili. Lumipas pa ang ilang taon, naging mas maingat pa kami ni May sa lahat ng aming mga ginagawa dahil alam namin nariyan lang ang mga aswang sa paligid, naghahanap ng pagkakataon upang makapambiktima ng mga tao. Noong makagraduate kami ng high school, ay inilipat na rin kami uli sa Maynila. Sumuko na kasi si Papa sa pag-a-abroad. Nahihirapan daw talaga siya na tagalan ang homesick. Sa kabutihang palad naman, ay nakakita rin siya ng trabaho sa Caloocan na sapat ang sahod sa pangangailangan namin. Si Mama naman ay tumutulong na rin sa paghahanap ng sideline para makatulong kay Papa. Tutal hindi na rin naman kami kailangan alagaan pa. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan at kapulutan ng aral. Lubos na gumagalang, Jude ng Bulacan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.